Ngayong araw ay tatalakayin natin ang visualizes, represents, and converts time measure. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Kahunan ang titik ng wastong sagot. Number 1, alin sa mga sumusunod ang tamang oras na tumutukoy sa orasan? Ang tamang sagot ay titik A. Kung gusto nating malaman kung ilang araw ang bumubuo sa bawat buwan, tayo ay gumagamit ng patlang. Ang tamang sagot ay kalendaryo. Mahusay. Number 3, ilang araw mayroon sa 5 linggo? Tama, titik C. Number 4, ilang oras ang bumubuo sa 6 na araw? Ang tamang sagot ay titik D. At ang panghuli, ilang buwan ang katumbas ng 1.5 taon? Ang tamang sagot ay 18. Mahuhusay mga bata. Ngayon, alam niyo ba na ang mga sinaunang tao o mga primitive man ay gumagamit ng posisyon ng araw, bituin, buwan at galaw ng mga hayop para masabi ang oras o panahon. Gumagamit din sila ng sundial, water clock, hourglass, kalendaryo at iba pang mga instrumentong nilikha nila hanggang sa naimbento ang iba't ibang klaseng orasan. Narito ang halimbawa ng conversion factors. Ang isang oras, ang katumbas nito ay 60 minutes. Ang isang buwan ay 30 na araw ang katumbas nito. Ang isang minuto o minute ay 60 segundo. Ang isang taon ay may katumbas na 365 at 1/4 na araw. At ang isang araw ay may katumbas na 24 na oras. At ang isang taon, ito ay may 52 na linggo at ang 7 araw ay katumbas nito 1 linggo. At ang 12 na buwan ay may katumbas na 1 taon. Ang segundo, minuto, oras, araw at taon ay mga standard na unit ng oras. Halimbawa ng mga malalaking unit. Ang 1 minuto, ang katumbas nito sa maliit na unit ay 60 segundo. Ang 1 oras, ang katumbas nito ay 60 minuto. Ang 1 araw, ang katumbas nito ay 24 na oras. Ang 1 linggo ay may 7 araw. At ang 1 taon ay may 12 buwan. At ang 1 buwan ay may 30 araw. Ipinapakita nito ang malaking unit at ang maliit na unit. At ngayon, sa pagsasalin o convert ng malaking unit sa maliit na unit, kailangan itong i-multiply sa conversion factor nito. Halimbawa, ang 3 minuto ay may katumbas na 180 segundo. Paano ito nakuha? So, i-multiply natin ang 3 minuto at sa 60 nang ibig sabihin 60 segundo. Ang 3 ay para sa 3 minutes o 3 minuto. Kaya tayo ay may 180 at doon natin nakuha ang 180 segundo. Nakuha ba mga bata? Susunod, ang 2 oras ay may katumbas na 120 minuto. Paano natin ito kinuha? Kunin ang 2 sa oras. Kaya may 2 tayo at imumultiply natin ito sa 60 na ibig sabihin ang katumbas ng 1 oras ay 60 minuto. Kaya 2 times 60 equals 120. Kaya nakuha natin ang 120 na minuto. Nakuha? Magaling! Ngayon, titik C. Ang 4 na araw ay may katumbas na 96 na oras. Paano natin kinuha? So, kukunin natin ang 4 na araw o yung 4 doon sa 4 na araw at lagi nating tandaan na ang 1 araw ay may 24 na oras. Kaya imumultiply natin ang 4 times 24 at bibigyan tayo ng 96. Kaya ang katumbas ng 4 na araw ay 96 na oras. Susunod,
Ang 3 linggo ay may katumbas na 21 na araw. Paano natin ito nakuha? Kukunin ang 3 sa linggo, kaya yun yung 3. At sa isang linggo, tayo ay may 7 araw. Kaya 3 times 7 equals 21. Kaya ang katumbas ng 3 linggo ay 21 na araw. Susunod na halimbawa, ang 5 taon, ang katumbas nito ay 60 na buwan. So, kukunin ang 5 sa taon at alam natin na ang isang taon, ito ay may 12 na buwan. Kaya imumultiply natin 5 times 12 equals 60. Doon natin nakuha ang 60 na buwan. At halimbawa din nito ay 6 na buwan ay equals to 180 araw. So, paano natin nakuha yung 180? Kukunin natin ang 6 at alam natin na sa isang buwan, ito ay may 30 na araw. So, imumultiply natin 6 times 30 equals 180. Doon nanggaling ang 180. Naintindihan nyo ba mga bata? At tatandaan din na sa pagsasalin o convert naman ng maliliit na unit sa malaking unit, kailangan itong i-divide sa conversion factor nito. Narito ang mga halimbawa. Tingnan maigi mga bata. Halimbawa, 120 segundo, ang katumbas nito ay 2 minuto. Paano natin nakuha ang 2 minuto? 120, kukunin natin ang 120 sa segundo at i-divide natin sa 60. Saan nanggaling ang 60? Alam natin na ang isang minuto ay may 60 segundo. Kaya 120 divided by 60 equals 2. Doon natin nakuha ang 2 minuto. Letter B. 240 minutes is equal to 4 hours or 4 na oras. So, i-divide lang natin 240 divided by 60 equals 4. Doon natin nakuha ang 4 na oras. Letter C. 168 na oras is equal to 7 na araw. 168 divided by 24. Alam natin na sa isang araw, ito ay may 24 na oras. Kaya dinivide natin ang 168 divided by 24. And that will give you 7. Kaya doon natin nakuha ang sagot na 7. Letter D. 28 na araw is equal to 4 na linggo. So, 28 divided by 7 equals 4. Doon natin nakuha ang sagot na 4 na linggo. Letter E, 36 buwan ay katumbas nito ang 3 taon. So, 36, i-divide natin sa 12, kaya nakuha natin ang 3. Nakuha nyo ba mga bata? At ang 90 na araw ay may katumbas nitong 3 buwan. So, paano natin kinuha? 90 divided by 30 equals 3. Kaya tayo ay may 3 buwan. Nakuha mga bata? Magagaling! At ngayon, gawin natin ang mga sumusunod. Isulat ang katumbas ng mga sumusunod na minuto sa segundo at vice versa. Number 1, ang 2 minuto o 2 minuto ay may katumbas na ilang segundo. Ang tamang sagot ay 120. Paano natin nakuha ang 120? 2 minuto, imumultiply natin sa 60 dahil sa isang minuto, tayo ay may 60 na segundo. Kaya minultiply natin 2 times 60 equals 120. Kaya ang katumbas ng 2 minuto ay 120 segundo. Next, ang 360 segundo ay may katumbas na ilang minuto. Ang tamang sagot ay 6. Paano natin nakuha ang 6? I-divide lang natin ang 360 divided by 60 equals 6. Kaya ang tamang sagot ay 6. Ang 300 segundo ay katumbas nito ang 6 na minuto. Number 3, ang 10 minuto o 10 minutes ay katumbas nito ang ilang segundo. Ang tamang sagot ay 600. Paano natin nakuha ang 600?
10 minuto o 10 minutes, imumultiply natin sa 60. Kaya ang tamang sagot ay 600. Mahusay mga bata. Number 4. Ang 120 minuto, ilan ang katumbas nito sa oras? Tama. Ang tamang sagot ay 2. Paano natin ito nakuha? I-divide ang 120 sa 60. Kaya 120 divided by 60 equals 2. Kaya ang katumbas ng 120 minuto ay 2 oras. Next, number 5. Ilang minuto ang katumbas ng 8 oras? Ang tamang sagot natin dito ay tama, 480. Paano natin nakuha ang 480? Imumultiply ang 8 oras sa 60. Kaya 8 times 60 equals 480. Kaya ang katumbas na 8 oras sa minuto ay 480. Number 6. Tama, 300. Ang 5 oras ay may katumbas itong 300 minuto. Paano ito nakuha? Ay imumultiply lang ang 5 oras sa 60. So 5 times 60 equals 300. Kaya natin nakuha ang 300. Number 7. Ilang oras ang katumbas ng 3 araw? Ang tamang sagot ay 72. Paano natin nakuha ang 72? So, imumultiply natin ang 3 araw sa 24. Dahil sa isang araw, ito ay may 24 na oras. Kaya 3 times 24 equals 72. Kaya ang katumbas ng 3 araw ay 72 na oras. Number 8. Ang 8 araw ay may katumbas na ilang oras? Ang tamang sagot ay 192. Paano nakuha ang 192? Imumultiply lang ang 8 araw times 24 equals 192. Number 9, tama. Ang 576 na oras, ang katumbas nito ay 24 na araw. Paano natin kinuha ito? I-divide lang natin ang 576 sa 24. Kaya ang tamang sagot ay 24. At number 10, ilang araw mayroon ang 288 na oras? So, i-divide natin ang 288 divided by 24 equals 12. Kaya, ang 288 na oras, ito ay may katumbas nito ay 12 na araw. Magagaling mga bata! Laging tandaan, maaari nating isalin sa sukat ng oras ang segundo sa minuto, minuto sa oras, oras sa araw, araw sa linggo, buwan sa taon, at vice versa. Ito ay mas madali nating maintindihan sa pamamagitan ng conversion factors. At para sa inyong gawain 1, iguhit ang masayang mukha sa patlang kung magkatumbas ang mga sumusunod na time measure at malungkot na mukha naman kung hindi. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. At para sa pangwakas na pagsusulit, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, ilang oras mayroon sa 12 araw? A. 280, B. 208, C. 288, D. 218. Number 2, ilang segundo mayroon sa 35 minuto? A. 2000, B. 2001, C. 2010, D. 2100. Number 3, ilang minuto mayroon sa 18 oras? A. 1080, B. 1008, C. 1018, D. 1028. Number 4, ilang linggo ang katumbas ng 3 buwan? A. 8, B. 10, C. 12, D. 16. Number 5, ilang buwan ang katumbas ng 10 taon? A. 100, B. 120, C. 130, and D. 140. Number 6, ang pamilyang Reyes
ay nagbabakasyon ng 35 araw sa Baguio. Ilang linggo sila nasa bakasyon? A. 3 linggo, B. 4 na linggo, C. 5 linggo, D. 6 na linggo. Number 7. Si Lino ay nanatili sa Bicol ng 90 na araw. Ilang buwan siyang nasa probinsya? A. 2 buwan, B. 4 na buwan, C. 3 buwan, at D. 5 buwan. Number 8. Si Nena ay nag-ipon ng pera sa loob ng 2 taon. Ilang araw niya inipon ang kanyang pera? A. 730 na araw, B. 930 na araw, C. 830 na araw, D. 945 na araw. Number 9. Si Ginang Cruz ay tumagal sa Saudi ng 3.5 taon. Ilang buwan siyang nanatili sa ibang bansa? A. 24 na buwan, B. 42 na buwan, C. 36 buwan, D. 48 buwan. Number 10. Si Laika ay mahilig magbasa ng aklat. Matapos niyang basahin ang isang aklat ng 1 linggo at 3 araw, ilang oras niyang binasa ang aklat? A. 140 oras, B. 340 oras, C. 240 oras, at D. 440 oras. Ipasa ang inyong mga sagot sa ating math classroom. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw, mga bata. Hanggang sa muli, sana ay may natutunan kayo. Paalam!